Nananatiling nakaalerto ang mga otoridad sa La Union habang binabantayan ang mga ilog, mababang lugar at mga komunidad na posibleng maapektuhan ng pagbaha. Nagpatuloy ang paglikas ng ilang residente habang tuloy din ang pamamahagi ng ayuda sa mga pamilyang apektado ng masamang panahon. Naitala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO La Union ang 40 insidente ng pagbaha sa mga bayan ng Bawang, Agoo, Bangar, Santo Tomas, Nagilian at lungsod ng San Fernando. Umabot na sa 5,547 na pamilya o 16,545 individual ang apektado ng pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Sa bilang na ito, 788 na pamilya o 2,246 na individual ang nananatili sa evacuation centers, habang 531 na pamilya o 1,655 individual ang nakikituloy sa labas ng mga evacuation center. Naitala rin ang 15 bahay na napinsala habang umabot sa mahigit 11 milyon ang inisyal na pinsala sa agrikultura. Patuloy naman ang paghatid ng tulong ng mga lokal na pamahalaan kung saan umabot na sa 595,024 ang ayuda at 2,900 food packs ang naipamahagi sa 16 na LGU. Samantala, sa Cordillera, ilang kalsada ang nananatiling hindi madaanan o may limitasyon sa biyahe dahil sa epekto ng masamang panahon. Ulit-ulitin namin po na dapat i-considera yung safety. Be aware kung ano ba yung dapat na pagplanuhan na gagawin outside sa safe na area mo. I-keep safe natin yung ating sarili bago tayo lalabas sa ating safe na lugar. Sa Benguet, sarado ang Baguio-Itogon Road sa Sitio Goldfield, Itogon dahil sa road obstruction habang may mga bahagi rin ng Tawang-Ambyong Road na hindi madadaanan. Sa Mountain Province, hindi rin passable ang junction Talubin-Barlig-Natunin para sa Celes-Calacad Road sa Bontoc dahil sa pagguho ng lupa. Pinayuhan ng DPWH Cordillera ang mga motorista na maging maingat at sumunod sa mga road advisory. Sa ating MGB, marami tayong mga areas dito sa atin, lalo sa Cordillera, sabihin na lang natin, isa na dyan yung ating province of Benguet. So, namataas siya, tapos andyan yung tinatawag natin na matagal na siya na nagkakaroon ng tinatawag natin na paggawa ng tao ng tinatawag natin na mga pagbaba ng mga slopes niya o kaya yung steep slope. Tapos ay may activity ng mga tao dyan. Tapos wala naman na nilalagay ng mitigation. Nananatili namang nakaalerto ang mga response team habang binabantayan ang mga apektadong lugar sa Northern Luzon. Pinapayuhan ang publiko na manatiling updated sa mga abiso ng mga otoridad at agad na humingi ng tulong kung kinakailangan. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.